And welcome back to our podcast. Ano 'to, episode 5? Is it Something. 6? Mga gano'n. Hindi ko na alam. Ako rin, oh my God. Welcome back to our episode. Same chaos as ever. Hindi alam kung anong episode na. Ay, 6! Kasi di ba advance nga tayo, di ba? Advance tayo Hindi ko ng na isa. alam, girl. Ba't ko ba sinabing episode something pa? Ano Oo, ba 'yan? basta episode something ng season 2. Yes. Yan, pajama podcasting na naman ako kasi kagigising ko lang. Ay, hindi pala. Kanina pa ako gising. Tapos nag-ayos lang ako na kasi may work na ako. Nag-ayos lang Yes. ako ng office ko. So, ayun. So, ayun. Um, happy me. Mayroon na akong haba ng kuko ko. Congrats. Finally. Yeah, welcome back to Ba our podcast. Ang inyong favorite na tita na middle class. Middle class titas. yes. Speaking Dahil of diyan ang topic namin for today that's why ay that's why and our topic today is ano ba? The struggle is real. Hindi ko na alam, yun na lang yung title natin. The struggle is real. The a tita survival story. Hindi ko alam. Tita in the Philippines Yeah, survival story. Tita in the Philippines survival story. So we're gonna talk about middle class. I mean, our experience as a middle class laborers. Ano ba? Working class, corporate slaves. Yun nga, our experience and like, yeah, So, pag-usapan namin yung mga struggle as a middle class in the Philippines. Yan. yeah. Bago ang lahat, i-define natin ano ba ang middle class, tsaka ano ba Okay. yung salary range Okay. ng lower middle, upper middle, ganyan. Yan, magugulat ka kasi ito naman ginugol ko lang. So, middle class apparently in the Philippines. So, in general, without saying like upper class, lower, middle, higher, middle, upper. So, yung range lang itself, magugulat ka na ang middle class range is 21,195. I know. To 131,484 per month. These are per month. Isipon mo, ang kapal ng mukha. Grabe, okay. Lower si 21K. Parang hikaw sa buhay na yun na. Sa estado ng ano ngayon, Oo, parang, economy, magkano ang ngayon? Ash, ayan. I would Siya think tatanungin. at least 50. Yeah. Or, actually, sige, tiba-tiba mga 40. 35, 40. 40. I would say 40. Oo. Kasi, Sige. may naririnig ako na mga yung mga sa bangko nagtatrabaho 40K. Tapos management, tas junior managers na sila eh. So, medyo So, I would say like 40. This is as an individual. As an individual. Pero sabihin natin, pag as a couple, both couple earning 40K, medyo kalma pa. I mean, tapos one kid, mga ganon. Pero since we're talking about just a single person, I would say, I wouldn't consider really this. Ito, humanda ka sa lower middle class. It's 21,000 to 43,000. Hindi ko matanggap yung 20. I know, 21K. I would say 35 to 40 lower middle. Siguro sagad na yung 35. Oo, Sa sagad low na middle. yun. Oo, lower middle. As by yourself. I suppose by yourself, sabihin natin, sige, hindi mo naman kailangan ng 2 bedroom. Pero mahal na rin ang apartments ngayon eh. O sabihin natin, nasa 10K yung mga apartments ngayon. Oo. Oo, studio, lalo na ko yung malapit dun sa sa city No, mismo. BGC. Oo, Hi, Rob. nakikita mo siya? Oo. Naka-robe si Rob. So, ayun, parang, sabihin natin 10K. O, sabihin natin 10K. At syempre, may pa pala yan. Ano ba to? Net na ba to or gross? Yun pa yung tanong. Oo, syempre, may Feeling tax ko most pa. likely net na yan.
Sana naman, diba? Sana naman. Ba- So, kung net, pasok nga yung 30. 5. Ah, oo. Pasok ka Ay, sa... hindi, kung gross pala, kung gross. Ah, pag... Pasok sa 20K na pinaka sa lower Mm, na salary bracket. Pasok yeah. yung 20, given na mga nasa 35 ang gross. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung ano kayo eh. Yung tax dyan eh. 'Di ba? Kasi, I don't remember. Kasi ang hirap naman na computerin. Hindi ko na Um, din, girl, pansin actually yung tax kasi, Anyway, Masakit kasi tignan yung tax. yeah. Kasi naman pinatutungan. O, tapos, Ito na naman, babalik pa rin kami sa ganun subject. Lagi na lang yun yung ano. So, ito sasabihin namin kasi syempre, based on our experience nga. Story time! I started from a salary of 9,000 pesos. Was it 9,000? No. per month? Yeah, Per cut off? 8,000 pesos as an engineer. Sa, Per month? yes, Net? this is provincial rate. And I have to travel. And this is 12 hours job. So, may overtime na yon. So, 8 hours plus 4 hours, I think. Kasi 12 hours lagi eh. Tapos, I have to travel 2 hours to get there. And to go back 2 hours. Yeah, that was my first job as an engineer. So, ano yun? Sa ano kasi yun, sa kumbaga, sa mga product, factory, ganun. Tapos, after that, as an IT, yung second ko na na salary was around 12K. 12K. It was really low. It Ano, was, wait lang, ano to? Net? alam ko, natataksan din ako nun eh. Alam ko may tax. Parang ang net ko is parang hindi ko alam, 10K ata. Per month? Oo, kasi of course, may SSS, tax. Gulat nga ako, bakit kami may tax? Tapos, basta yun. Yun. Tapos, pero malapit na yun. So, ang commute ko na lang nun is, tricycle, tapos jeep. Yun dyan na ako sa Alabang nagtatrabaho. Tapos yung sumunod ko is 25K na. So medyo okay. Dumodoble naman. Yung sa same na tayo. Isa same na tayo. Ayan. So, Okay. Same lang pala starting natin doon. Same lang pala starting oo natin. naman. Siyempre. Ay, hindi, ewan ko. Feeling ko lang mas senior ka kasi sa akin nun. Ay, di gagi. Senior lang ako ng ilang buwan. Ilang buwan lang Hindi, ako. yung overall experience mo ba? Okay. Yung, ang tawag doon, binase nila sa salary mo eh. Alam mo naman sa Pilipinas, they were all basic from your old salary. Bagay. So, yun. So, ayun. So, ramdam na ramdam ko yung hikahos nun. And then, luckily, I was still living with my parents back then and I was like 21 years old or something like that. So, chill. Nagbabayad ako ng bills but just yung phone bill lang na internet bill lang namin up until na-diagnose ng cancer yung mom ko and I had to Bumalik ulit sa pagiging hikaos, ganun. oo, parang I felt so helpless. Poor. Ay, sorry. Helpless and poor, yes. Kasi alam mo yung we need money to pay for the hospitalization of my mom but we cannot For pay. everything. Oo. Yeah. I mean, nandyan yung green card because we've got green card sa Las Piñas and I think it was covered 20K ng ng bill. But the treatment was different. As in, parang yung mga nurse doon, they weren't paying attention masyado. Serious? Yes, oo. Naalala ko yun. Talagang ang sama ng loob ko nun. Tapos, yung tipong kasi my mom needed blood. My mom needed blood.
Tapos, wala nagsasabi sa amin. Parang sinabi, kailangan ng blood ng patient. Tapos sinabi na, okay po, okay po. Tapos because it was our first time having someone na nasa hospital, we Yeah, don't know yeah. what to do. And then we were thinking about, like, are they gonna get it from the blood bank there? Because they've got blood bank. Tapos, wala naman nagsabi sa amin na walang blood dun sa blood bank. Tapos, napagalitan kami ng doktor because mama pala, kailangan na ni mama ng dugo. So, we had to go to parang the whole night. Hindi pala. Hanap ko. Yung, tita ko, she was a member of, ang tawag dun, Red Cross. And we had to go there and we have to pay, I think, parang 1K ata. I have to pay 1K or something like that. Tapos, we got, I think, at least, a bag of blood dun for mom. Tapos, medyo okay na si mama, but she needs 2 bags still. So, the whole night, after getting that, siguro nakauwi kami ng bahay ng mga 9 o'clock. The whole night, I was just ringing hospitals everywhere. Tapos, nakakuha ako sa what was it? Asian hospital. But sa Asian, doble. We have but this is back then, we have to pay 4K each. So we bought 2 bags. Nilang doble yun, girl. 4 times. Oo. Tapos, limited pa yun, limited pa yung blood na pwede nilang ibigay. Kasi, nung una ayaw pa nilang pumayag. Tapos, sinabi ko, sige na kasi we really need it. Tapos ngayon lang. Kasi, daw, parang, syempre priority nila, yung hospital nila. Dapat meron silang blood. Pero yun, pinayagan din kami eventually. So, we got 2 bags of B positive ata yun. Tapos, so yun. Pero si mama is continuously na nauubusan ng dugo. Buti na lang talaga may mga friends ako doon back then na na kasama ng B positive katulad ni mama. Shoutout kay Erica. Hindi namin makakalimutan yun. Grabe. Talaga nag-volunteer siya. Oo. So, yun. Ano ka ba? Hindi, kasi ako ang tawag doon, puyat ako. I cannot give. Kasi I was pero B negative. B negative. B positive ka din. B positive din ako. Si Marvin din, B positive. Kaso may sipon. Si Tito, low blood. Oh, Lord. I know. So, ayun. So, medyo alanganin po ang lahat. So, ayun. Oo. So, parang, tapos, pa, nung una nga, sinabi ko, parang gusto kong sabihin na, kasi kagagaling ko sa night shift nun kasi may night shift din kami before nun sa isang project, nag-night shift ako. Tapos, sinabi ko pa nung una na, hindi ako puyat. Tapos, tinanong nila kung regular yung period ko. Sabi ko, hindi regular yung period ko. Patay. Bagsak pa rin. Bawal din yun, bawal din yun. Bawal din yun before. I'm not sure now kung pwede na yun. Pero, ayun. So, nakaraos kami. Si Tito, nakapagsanla kami na napakaraming, buti na lang si Tito is, madaming golds. Oo, golds. So, nakapagsanla. Meron kami isang pendant ni Tito. Nasanla namin ng 50K. Wow. I know, gogi. Ang lupit. Hindi, ang lupit talaga. Kung gramo yun, men. Oo, gagi talaga. Pendant. Bling-bling yung mga gaganong kalalaki. Bumibili si Tito noon sa Taiwan. Pagmura. So, ayun. Tapos, di niya akalaan gano'n kasi 24 karat pala yung nabili niya. So, ayun. Yan yung hirap kapag middle class ka talaga dito sa Pilipinas. Regardless kung nasa lower, middle, or upper. Parang you're just one hospital, talaga. Away from becoming broke. I know. I just experienced that again, remember? That was just recently this year. So, yeah, I mean, and I'm earning money. Diba? Pero ayun. Kaya struggle pa rin talaga na maging middle class ito sa Pilipinas. Dala lang talaga ng poor healthcare system.
Pero No? ano magagawa natin? I mean, kailangan natin pag-aralin Bulubugin yung yung mga ano, gobyerno. Char. kailangan Ano? pag-aralin yung mga ano, anak ng mga senador, ng I mga know. health secretary. Priority yung siyempre. Ikaw, ano naman ang experience mo ano as a middle class, siguro mga early days mo as a struggling I mean starter sa ano sa being a corporate slave. Siyempre nag-start tayo sa lower middle. Hindi nga lower talaga. Actually, Laylayan, oo girl. nga pala, nailayan din yung Yan. sa akin. Di pala tayo middle class nung una. Lower din ako. Oo, Okay, anyway, sige, go. laylayan. Nag-start Nailayan. ako as yung namamalimos ka na sa mga klase mo na ano, ako yung example ng buraot. Yung Mm. tipong pag-inuman. Mm. Alam mo yun, yung talagang tipong 100, 150 lang yung may aambag. Mm. Tapos ako, makikikain na lang ako, ganyan. Oh. O gago, hikaw sa buhay. Anyway, nag-start ako as call center agent. Ang Oh. sahod ko nun parang 9K per cut-off ata. Oh my Or gosh. 8K, Cut something, off. mga Oh, ganun mas per cut-off. mayaman pa sa akin to pala. Mas taas pa sahod sa akin. Girl, may renta ako. May renta Oh, ako, that's true. tubig, kuryente. Nag-rent ka pa sa may Makati, no? Oo. So, parang same lang tayo. Kasi yung sahod ko napupunta sa renta, girl. Okay. Oo, may internet pa. Oo. Oh. Saan ka dyan? So, ang hirap Mm. talaga. Hikaws talaga. Ito yung wala talagang naiipon. Kasi, aminado naman ako nung first work. Talagang, parang, ang saya-saya kasi kumikita ka na ng Oo. sarili mong I pera. know, right? So, magsa-Starbucks ka, Army Navy, hello. Like, social kaya yung Army Navy for us before. Kada sahod lang natin yung ginagawa usually, di ba? Mm. Fearless chicken, let's go. Mm. Tas, I miss that. oo, di ba? Tas parang yun na yung mga luxuries in life. Oo nga, ang sad, Luxuries no? in life. Mm. Oo, talaga. Tas parang ma-realize mo ngayon, parang, oh my God, ang poor ko talaga Ang dati, no? poor ko Kasi like, talaga, oo. Alam mo yung, yung Starbucks, akala mo like super social na yun oo. pala sa iba. Like yung mga mayaman talaga, it's like, Oo, Starbucks. naalala ko Parang dati, okay. oo, nagta-travel yung mga kaibigan. Tapos, I can't afford to travel. Gusto ko mag-travel, but I cannot afford it. Tapos, I've got no time, of course, because yung kay mama nga. Tapos, Wala ka I've ng got time, no wala kang money. pera. Oo, alam mo yung both reasons. Parang, wag na lang. Totoo, masakit, no? Grabe talaga. Pero ngayon, parang fast forward to today, parang okay, sige, afford na natin yung mga ganyan. Mm. Okay, afford na natin yung mga ganyan. Kaso talaga, babalik tayo sa may isang nagkasakit talaga ng malala. Wala. Babalik talaga tayo sa pagiging Yeah, I mean, lowest of the low. I do understand na sabihin natin, yeah, we've got healthcares naman and things like that. Okay, so ito na nga, healthcare. Hindi naman covered lahat. Oh. Exactly. So, yung kay Papa naman, it did happen just recently. He was 74? Was it? 78? I don't remember. Oh, no, 79. Magsa-79 sana siya sa February 14. 15. So, 79 years old. I mean, I'm earning money here. I'm earning money, and then I was trying to save up para sa visa, and then also I was trying to save up para umuwi sana sa Pilipinas ng Christmas. I really wanted to go umuwi sa Pilipinas ng Christmas. Pero eto na nga, nagkasakit si Papa. Hindi nga nagkasakit eh. Basta yun. Ayun na nangyari. Nagkasakit si Papa hanggang sa namatay nga siya. Alam mo yun, yung may bill ka na 1M, tapos yung emergency funds mo lang is what the fuck. Emergency mo is nasa half lang nung bill mo. Tapos, of course, it's not just that bill because you have to have your everyday things pa rin. Kasi, outside pa sa bill yung mga binibili namin na gamot, na binili namin na diapers, everything that my dad needs. Tapos, of course, we have to pay the bills still at home. Tapos, here in the UK as well. So, ayun, parang sabi ko, oh my gosh, like, everything is in chaos. Like, I don't know. Tapos, yung may time pa na, Marvin and I had to talk to each other. Like, sabi ko, Marvin,
hanggang ano na lang. Oh my God. Sabi ko sa kanya, hanggang, kasi parang nag-uusap kami Thursday nun. Sabi ko, Marvin, hanggang Monday ko na lang kaya bayaran yung bills ni Oh Papa. my God. Gumanon ako kay Marvin. Tapos sabi ni Marvin, sige, itatry ko talaga yung ano. Tapos sabi ko, let's really try to find a way to get him to a public hospital kasi nga hindi na kaya talaga. Buti na lang talaga, alam mo na, may friends pa ako na nasa public sector na nagtatrabaho na medical public sector that they did help me to get my dad sa, yun nga, sa ospital ng Maynila. And just continue the treatment there. Tapos hanggang sa napaano nga siya, na-release nga siya. Which is, I think, which was good. Kasi, because we cannot be there with him. Paano kung dun nangyari sa hospital nga yung, kumbaga, death? Kasi sobrang strict sa Manila, Hospital ng Maynila. O bawal, isang tao lang ang pwede magbantay. Tapos hindi ka pwedeng dumalaw. Huh? Yes. Kasi contained yung nila sa hospital. Kasi yung iba daw baka mahawa, ganun. Parang inaano nila. Tapos ayun. So, kaya nung nakaalis si Papa, sobrang happy din kami kasi ayun na nga. It was at least nakikita namin siya at least for the last 2 days ng buhay niya, nakikita namin siya. So ayun, ano ba after that? Ayun, so I mean, I've got money. I mean, I was earning money. You've got debts. Tapos, ayun, isa pa sa nakuha ako after that was debts. Ayun na nga. Tapos, ayun na nga, nagbayad ako ng debts ko. Parang recently lang. Nawalan naman ng work. I mean, what the hell? I mean, 2025, just give it to me. Bumabawi naman sa 2025. I got a new work na. Tapos, pero sinaid muna niya yung pera ko. Bago niya. Buti talaga nakapagbayad ka na ng mga utang. Oo. I mean, nadagdagan. I mean, nagkaroon ulit ng bagong parang nagkakaroon ulit ako ng utang. Bakit? Syempre, hindi ko pwedeng gastusin lahat ng pera ko. Kumbaga, yung cash ko is there. I need to use yung kumbaga, yung mas madali kong magagamit yung credit cards. Kasi I cannot pay for the rent. I cannot pay for the rent from credit card. Okay. So I have to keep that for my other bills. So ayun. Ayun, pero bumabawi naman si life. Ayun. Marami thank you Lord kahit nasa yung ipon. Ang saklat no, alam mo yung mga ganyang instances, like papaisip ka, parang umangat naman tayo nakaangat naman tayo Pero like hanggang dito na lang ba? Oo, ang sakit no. Diba kasi oo, parang mawalan ka lang ng work, may ma-hospital, wala, back to ka talaga, Oo, laylayan. unlike dito, sobrang different dito. Kasi hindi pinaproblema ng mga tao. Kumbaga, of course, pinaproblema pa rin nila. Like, may andun pa rin yung sorrow pag na-diagnose ka ng cancer. But it's more of like, will this person live? It's not about like, kaya ko bang bayaran yung niya. It's not about that. Diyan kasi magpo-focus ka on getting better, hindi yung how are you gonna pay the freaking bills. Oo, tapos may mga charities pa dito na if you cannot, like, for example, you live by yourself, and if you cannot work, then the government will pay for a couple of your bills. Tapos, pwede kang mag-switch sa, may tatawag sila sa universal credit, where you will get allowances because you cannot do anything. That's medical allowances. You can't do anything about it. Like cancer, hindi ka naman pwede magtrabaho with that, diba? Tapos you cannot focus on getting better. Parang sa government iniisip nila, they would pay more if you don't get better as soon as possible. So they would really want to take care of you as soon as possible. Then or get you at least in the right like health para makapag-work ka agad at mataksan ka nila. Pero yun,
pero, Mm. pero yun, I mean, that's so different. Like, I mean, the life in the Philippines versus like Oo. in So, another kasya na nga country. yung ₱500 na pang Noche Buena. So, Oh my gosh, talaga nung nakita ko yun. Oh my gosh, may nakasulat dito. Tatanggalin ko to kasi mag-edit si Ash. Ay, natanggal naman siyang kusa. Ano, I know nakita ko yung Noche Buena and then they were saying, was it luncheon meat? Sa ham? I know sabi kasi, nga ng iba, ano 'to 1980s, 500 Noche Buena. oo, parang, Ginagago na masyado namang panggagago na 'to. yung spam pa nga lang Samgyup is nga kulang pa. 100 eh. Yung isang 1 kilo na spaghetti sauce, ano, tapos may pasta na 1 kilo, 130, 150, something like that. Yun, yung naalala ko ah. So, yun na yun. Siyempre, bibili ka pa ng giniling. Ano yun, sauce lang? Bibili ka pa ng giniling. I mean, Ang pinaglalaban nga nila is like, depende na lang daw yun sa bibili mo na brand. Kung kilalang brand bibilin mo, hindi daw talaga kakasya. Hindi ko alam, girl. ano, bakit Saan na napunta yung ganon? utak ng mga tao dito, yung mga nakaupo. I swear. Baka ano nila, no, out of touch. Sobra, as in. Out of touch. Kahit yung SM bonus, mahal na eh. Oo. Ano ba? On some, I mean, nothing against SM bonus. I used to buy them. I Ako used, din. SM bonus, Ako din. I mean, pasta. Yung honey nila, Oo, oo. diba? I mean, SM bonus, diba? Yung tissue nila at SM bonus. I mean, Oo. I mean, why would you, yung ano, ang tawag doon, yung kitchen towels, SM bonus. Yun yung Ay, pinakamura eh. I mean, SM bonus all around. oo. Yung maayos yung quality na mura. Pero Pero nagmamahal na 500, come rin. on. Oo. It's Parang so out of tanga talaga. touch of them. Nakakahiya. Sarap pasabugin talaga ng mga mukha nila. I swear, nakakagalit isipin. Anyway, Bago sa nila gawa going tayo from scratch, yung gagawa flour, tapos egg. Pati egg nga eh. Sino ba yung nagsabi sa akin ng egg? Si Tito. I think he said na yung egg he has to pay like almost like 500 pesos pa to buy 30 pieces daw nung egg. sobrang mahal naman, girl. Ay, Oo. organic. Hindi ko alam. 500. Basta parang 500 or something like that. Na 30 pieces na siya ng eggs. Ano yung mga yung brown na eggs? Ano ba yun? Organic eggs? Dun sa, alam ko sa Plaza siya nabili. Correct me if I'm wrong, Tito. Comment down below. Charot. Di nanonood din. Dati kami, 260 isang tray. Isang tray. Gano'ng karami? Isang tray, naman. 15? Ay, gano'ng karami? Girl, hindi. Mga 30 nasa... ba yun? 30 pieces Oo. ba yun? Okay. Oo ata. Hindi ko kasi binibilang. Basta isang buong tray siya. Yung makikita mo naka-stack sa mga nagtitinda na itlog. 500 ang mahal. Baka naman sobrang dami na yung mga 2 tray na yun. Baka naman I'm mistaken. Pero alam ko, nasa 300 summit. If ever, nasa 300 up above. So, yun. Basta the point is, mahal. Hindi, ewan ko talaga, hindi sapat. I know. Nakaka-bad trip. Tapos ito, ang middle class daw is nasa 43,000 to 76K. Yun ang middle class. I mean, 76K, sino yung mga umaabot sa ganyang So, are you telling that the whole Philippines is hanggang lang, 76K? Kasi, yung above 76K, that would be like your managers. Like yung typical job, wag IT. Let's not talk about IT, of course. IT is different. Ilan lang ang IT? Ang usual job sa Philippines? Yung mga syempre, andyan yung mga junior managers. Andyan yung sa call centers. So, Duda pa nga ako na umaabot sila sa ganun minsan eh.
Kasi may iba na mababa talaga, depende pa sa company I yan. remember before, so I was sa bus ata ako narinig. Like, may nag-uusap na dalawang babae. Di ko na maalala, basta may nag-uusap na dalawang tao. Of course, alam, dalawang hayop yung nag-uusap. Pero may nag-uusap na dalawa. Sabi nung isa na daw, malapit na daw, daw, parang nagkaroon daw siya ng increase as a manager. Tapos sinasabi niya daw na ang sahod niya daw is 40K na. Alam mo yung, sabi ko, tapos yung that time, ang sahod ko na is nasa nasa 60K na yung sahod ko. And I was just like, normal lang na kumbaga hindi ako senior, hindi pa ako senior, normal na lang, na tester lang ako. Pero, oh my gosh, narinig ko, sabi ko, I feel blessed. #blessed. Kasi, Wala talaga sa posisyon ng you're, sahod. you're managing people already, and you're getting that amount of salary. So, medyo masakit. Medyo masaklap. Tapos, Pero, yung 70K na yun, sabihin na nga nating net yun, like, sasapat ba yun sa may isang anak? we're talking about being titas nga eh. Tita lang, tapos as a single person. Sapat yun sa single person. Actually, it's more than for a single person. I would say, As in makakapag-save ka. makapag-save ka, makapag-travel ka, Oo. pero medyo budget travels pa. Pero okay lang. Pero as someone, depende siguro yung partner mo nagtatrabaho. Sabihin natin yung partner mo is earning, o sabihin natin kapares mo middle class. Sabihin natin kahit 45K. 45K plus 76K. It's not bad. Hindi, Kahit combined. isang anak, Combined na. Pero pag single Combined mom, combined? 76. Huwag natin i-assume lahat na sa IT, girl. Combined na 76. Parang kasi, isang babayad sa tapos yung bata, Kasi, yung first year ng bata, 100K. Kasi yung mga, in short, hitos. sa lang to, vaccines, 150K. Vaccines. Seryoso? Oo. Vaccine ng bata? Oo. Mahal ang What the vaccine. fudge? Pwede ka pumunta sa sabihin natin magiging vegetarian na parent ka. Pwede ka pumunta Mga sa center. sa center. So it is cheap. They're sometimes free. Pero yun lang, may kahati ka, may kasama ka doon sa isang vial ba yun or something. Parang may kahati ka ata, or parang ganun. Parang ganun siya. Tapos So, in short, kung ganun sahod mo, tapos may isa kayong anak, in short, bawal kang mag-inarte, magpakasosyal sa anak mo, ganun. Tapos pipila ka pa. Tapos you need time as well because pipila ka. You'll get like a form. Tapos sabihin mo na ipipila mo yung anak mo to do that. Tapos if sabihin natin both of you are working, so you need to have someone take care of your kid. So punta ka sa daycare center ng sabihin natin dyan sa barangay daycare center. Still hindi ko alam, at parang half day lang ata yun. So not the both parents won't be able to work full time, at least one of them. So ang hirap. So you need to have someone, but that someone, you need to pay that someone. Sabihin natin nandyan yung mother mo. So it's like sabihin natin yung lola ng bata. That's like 4 heads already in a house. You cannot expect that to be free. You need to feed your mom. Kasama siya sa papakainin mo or yung parents mo if you live with your parents, which is that would be the best scenario because you don't have to pay rent. So, ideal lang talaga yung ganong sahod for single people. Oo. Walang sinusustentuhan at least. Oo. Kasi kunwari as a single parent, tapos you need to work full time. Medyo alanganin pa yun kasi syempre you have to pay for a lot of things pa kung sino yung mag-aalaga ng anak mo. Unless working from home ka, which is not everyone has that privilege. So, medyo ayun nga, malungkot pero ganun talaga.
Ganun Love. talaga ang buhay. Ang hirap. Ang hirap ngayon iniisip ko parang ang dami kong sinabi sa yung scenarios, 'di ba? Kasi dito nagrereklamo yung mga parents kasi kasi free yung free yung daycare, yung education. So they could actually bring their kids in a daycare center to for 8 hours or probably 9 to 10 hours, and then the food will be there. It's free as well, so they could get like good Oh, nutrients. And then sometimes if it's like probably like 5 years old, or mga sabihin natin mga 3 years old, they start to learn how to read because yung mga teachers, they do teach them little by little, especially if you're working full time. Pero it doesn't happen here. I mean, in the Philippines, you have to pay for that kind of privilege. yeah. Lahat, actually lahat you need to pay here. If you want Ang something, hirap. kuha ka ng yaya para sa anak mo. That's another thing. And ngayon, may mga karapatan na yung mga yaya. You need to pay for a specific may amount na. Paano kung ang Mm. sinasahod mo nga lang is ganun na rin? O, kukuha ka ng kolorum na yaya, hindi mo alam yung credibility nun. Kolorum na. Ngayon ko rin narinig, girl. Yung lang, Kolorum na yaya. yung tipong yung usually mga ganun underage, yung hindi pa pwede Okay. magtrabaho, oo, mga kolorum na Ah, yaya. So, pupayag sila na maliit lang din ang sahod kasi nga, hindi pa sila talaga pwede magtrabaho. mm. Tapos, yun. So kung ikaw, ano sa tingin mo yung range ng sahod na masasabi mo na like sapat na sapat talaga mamuhay dito sa Pilipinas comfortably as a single person? As a single person, As in, when I comfortably, say comfortable, like afford mo na maganda yung tinitirahan mo, afford mo mag-travel. including yung Um, tinitirahan mo. oo, lahat na. As in, like, masabi mo na I I'm think na nasa comfortable. range pa rin naman siya ng middle class. I think, 60K to 73K, Sa Metro 75. Manila to ha. Sa Metro to ha. Bibili ka ng bahay Living sa in the Metro Metro. Manila. Hindi, kahit rental lang. Renta. Mm. Sa South. Gago. Sa South. Metro Manila pa rin na San Pedro. Pinilit. Makaano lang. San Metro Pedro. Manila pa Ay, rin hindi yun? na ba? Hindi na pala. Metro Ah, Manila hindi yung ko San alam, Pedro. girl. Oh my God. Las Piñas talaga. Alabang. Yun. Oo, alam ko Comfortably. hanggang Las Piñas Oo. ata, hindi ko Las sure. Piñas, Alabang. Mga ganyan. Or sa Mga Taguig. magkano. Yung Taguig yun dun sa Mahal na. sa, Dun sa may Pembo. yung outside the bubble. Oo, sa outside the bubble. Okay. Maganda na Paranaque, mga ganun. So, pwede akong siguro I would say 60 to 75K would be alright for me. Yun na yung range ko na comfortable. Mm. Ikaw, ano sa No, tingin as mo? in, hindi ka, siguro mga ganun din. Oo. Kasi, magiging mahal lang sa akin, feeling ko, is yung titirahan ko. Oo. Kasi ayoko may kasama. Gusto Oo. ko lang solo ako, that's Oo. it. Yun din. Feeling ko doon lang magiging mahal sa akin. Sabihin ko, ang pinakamahal na siguro na bibiling ko, marerentahan ko, and probably this will be a condominium na, is probably like 15. Yun na yung Yes, same. 15K na Oo. siguro. Pero the rest, like food-wise, I'll be fine sa food. Mm. I could still Okay. save up for ang tawag doon, for travel. I could still Mga save. luho. May luho pa rin. And like, if you don't probably go out every day or something like it, or eat out every day, you'll be fine. Mm. Sa current lifestyle ko, I'd be fine. So, I would say around that range is fine for me. Livable, As in a short. single person, pag Oo, as a single person to. Oo. Sabi nga namin, based on Tita's experience, Titas na as of now, wala kaming mga anak, so we cannot, so, probably with a kid, it would be Net ito different. ha, net ang usapan na to ha. Net na to. Oh my Net. gosh, net. Ang laki niyan. Wait lang. Net. Sabihin ko, 50 to 65 ko net na. Bababaan ko pa. Oo. Kaya siya para sa akin.
kaya siya. Ay, magbibigay ka ba sa parents mo? Malamang sa malamang yan. Sige, balik natin 60 to 65. Di ako mag-50. Yan, 60 to 65. Comfortable na yun. Magbibigay pa ako sa parents ko. Ayan, mga ganun talaga. 60 to 65. Kasi kahit sabihin mong hindi ka nagbibigay, kung may magka-emergency sa family member, alam mo yun, maglalabas ka eh. Maglalabas ka. Healthcare, please, abutin nyo na sana ng 80 plus, at least man lang yung ano. Kaso lang kahit dito I think, it was, I remember kasi nga itong asawa ko, I had to put him into my, private medical, insurance. Nahirapan yung underwriter kasi, yung current na ko is ang tawag doon, ine-neglect yung, hindi ine-neglect what do you call that, ine-neglect yung past medical history mo. So even if meron ka ng sakit before, they would still pay for it. Kunwari magkaroon ka na so they will pay for it. So yun yung medyo mahirap dun sa akin. So yung sa kanya, ang ginawa na lang nila, kasi ang binabayaran ko lang is probably nasa 5,000 pesos or nasa 6,000 pesos per month dun sa akin. So para lang, kasi kung isasama siya sa akin, dapat same amount lang din. Tapos dapat same sa plan ko. Maganda yung plan ko, may kasama pang dental. So ang ginawa na lang nila, pag wala siyang claim within 2 years, then, okay na siya gamitin yung, pag parang magiging okay na siya dun sa plan ko. Parang may waiting period. Parang, binabayaran ko na yung 75K. 75K. 75 pounds kasi siya. Binabayaran ko na yung 6K. Pero pa rin siya. Parang kumbaga nagpopondo ka within that 2 years for him. Ganun. Okay. Pero tumaas Okay yung pa tax ko because of that. Okay pa din doon kasi kung iisipin mo pag na-hospital ka, it's way, way, way expensive. Well, it is Depende free here. mo anong sakit. It's free here, so. Okay. Oo. Kasi mag-aantay ka talaga, you need patience if you really want to, to experience. Yun lang, no? Yun lang yung kalaban mo dyan. I mean, kahit anong bansa, talaga, ang kalaban mo is time, of course, time. To actually take care Good of that OA person. kasi dyan, do. Ano OA? Hindi, kunwari nga, yung sa dental, di ba? Kailangan mong pa-reserve, like, kailangan pa appointment months. Dito, ngayon, like now, pwede na. Pwede naman, if I want to, but I have to pay for I have to pay for the full Hindi na siya magiging price. covered ng, Oo, pwede naman. Tapos, meron na ako, kasi dahil matagal na ako doon sa practice, I could go there like for emergency. So, kunwari, masakit talaga yung ngipin ko. Kaya nila ako pwede yon. Tapos, pero yung mga tipong papaklining lang ako na walk-in. Pwede naman siya. Pero usually kasi, madaming taong nakapila na. So, mahirap. Oo, mahirap talaga. Nagpapaano talaga. Ako yung sa akin parang 6 months in advance. Yung ko. Parang pagkatapos ng appointment ko, tatanungin nila ako, when do you want your next appointment? Di pa ako nakapunta sa next appointment ko eh. Okay. So, yun. So, sabi ko, So, baka sa January ko na gagawin. Pero yun, tapos you have to register for a specific practice pa. So, pa yun, hindi lahat ng practice, they get new patients. Kasi minsan full na sila. So, depende pa yun. Tapos, ayun, okay naman siya. Parang mas okay na yung ganyang challenge kaysa financially challenged. Pero mahirap din kasi katulad dito ni Rob, sumasakit ito yung likod niya. Noon nalaman nila na hindi cancer yung sakit nung likod niya, hindi na kami nakarinig from them ever again.
Okay. Oo, yung parang yung ano lang, yung parang yung if it's worse, as in pina-MRI na siya na twice. Pina-MRI siya Mm. twice. Pero ano, wala silang makita na ano. Sinasabi nila baka yan nga daw ano, may naipit na ugat. So pero dahil hindi siya something na kasi hindi na sumasakit ngayon eh. So baka nakaalis na yung ugat para kumbaga natanggal na yung ugat. So parang dahil doon ano, hindi nila masyadong di sila nagfo-focus even if sobrang sakit na. So wala akong magagawa. Sa condition ni Rob, bawal kasi siyang mag-take nung ano, yung mga matatapang na ibuprofen. Ay, bakit? Kasi di ba isa lang kidney niya? Ah, So, okay. nakasira siya ng kidney. So, ayun. So, pag masakit ulo, Para pare siyang ganun. holy grail ng mga ng mga bawal. Pero, ayun. I know, gagi. Pero ayun, kaya pag nagsha-shopping ako, nahihirapan siya maglakad-lakad. Kailangan mabilis siya maglakad para hindi sumakit yung Pero ngayon okay naman na siya. Hassle din. Hassle talaga. Pero yun. Kaya ikaw, alam ko nag-iipon ka rin naman para sa'yo. Para sa sarili mo. Pero may healthcare ka na ngayon, di ba? What do you mean? Like parang HMO? Mm-mm. Wala, di ba? Walang HMO. Ay, May nga pala, allowance. allowance lang. Ay, Oo. yung allowance siguro niya, yung anuhin niya, pambili ng rig yan. End of the Gago, year. inisip ko na nga, baka hindi na muna ako bumili kasi hindi ako hardcore gamer girl. Napatunayan nyo yan dahil sa inyo. Parang pang solo gaming talaga ako. Or yung tayong dalawa lang, yung hindi talagang rumble. Yun nga, Pag kailangan tayo, natin. takbo, ay, napatay ako. Parang, oh my God, nasaan ka? Tapos ko magtatanong, nasan ka? Nandito ako. Like, pucha, nasan yun? Nandito ako, Oo, girl. parang lahat naman kami ganun. Oo. Lahat naman kami ganun. So, ayun, ayun, yung naman namin is, ang tawag doon, yung lifestyle naman kasi namin hindi ganun ka-extravagant. We don't buy like, we don't buy, I mean, bumibili kami ng quality. Ako nga, hindi nabili ng quality clothes eh. Si Ash, bumibili pa ng quality clothes yan kahit pa paano. Bumibili pa ng quality kasi na isang gamit. bilihan lang. Alam mo, yung once a year lang ako nag-shopping ng damit. There you go. Once a year. Ayun ako sa Pilipinas kasi gusto ko ng variety. So, bumibili talaga Oo, ako ng yun cheapy-cheapy. yung pinagkaiba namin. Fashionista kasi siya. Ako hindi. Hindi na Masaya na ako ngayon sa kasi na ako sa remote. Natenga na ako sa remote. So, hindi na ako fashionista. Nakakalungkot. Ayun. Tapos, ang pangit-pangit ng weather dito. Hindi ka glamorous kasi lagi ka naka-jacket. Seryoso? Parang, Naisip syempre, ko rin parang mas madali pumorma pag oo, pag madami kang jacket. Pero kung isipin mo yung jacket, saan mo lalagay? Mas madami na akong jacket kaysa kay Rob. Di ko na nga alam kung saan lalagay yung mga jacket ko. Kala mo ako yung matagal na dito sa season na ganito. Oo, di ba? Fashionista. Wow, no. Ayaw ng paulit-ulit. Wala lang. Siguro kung ako yan hanggang sa mabutas, doon na lang ako magpapalit. Yung isa kong jacket. Ganun. Gusto Or kong pag bumili sobrang ng kapas bagong jacket eh. Kaso lang, ayun nga, dahil tagirap tayo ngayon, we need to control. Mga games, sa games ka na lang muna magwaldas. Mga mura-mura lang, tigti 300, ganyan. Hindi pa pa akong price eh. Akong price, naka-UK ako na price. So, ayun. Oh shit, oo nga pala. Ayun. Okay lang, di naman tax na rin dito, so. Papalogin ko nga sa yung account ko dyan. Talaga? Will it make a difference? Tapos bumili ka lang ng isang game na na naka-Gcash. Is it gonna work? Sabi ng support. Malalaman nila na nakita nag-podcast pa tayo. Di nila gets, girl. Tagalog. Oh my gosh. So, yun. Makat na nga to.
Yeah, I mean, as a middle class tita na hindi na nakaalis sa middle class because we're not hindi kami anak ng sons or daughters of contractors and Hindi kami politicians. nagpo-baby. Yeah, I know it's hard to live in the Philippines. I think most of the people in the Philippines anyway, maliban na lang ako talagang businessman ka or you will be classed as a middle class citizen. I just hope that sana magbago yung magbago yung government. Magbago yung bansaan. Sana magkaroon ng progress because we love our country. True. It's more fun in the Philippines pa rin talaga. It's more fun in the Philippines, especially kung matino sana ang Philippines. Walang OFW yung matino ang Pilipinas. True. Baka nandyan na kami ni Rob. Pag there. Rebuild PH. Rebuild there PH. Pasakop na lang sa UK. Come on. Para mabilis na yung pasok ko dyan. Kala mo naman papalapitin yung isla pag Hindi ba? Yung Pilipinas tsaka yung UK no? Mga ganun. Labo. So, alam mo, ito na po ang aming walang kabuluhan na pinag-usapan sa podcast. Sana naman na uwi. Oo. At dahil dyan. Kayo, anong experience nyo as a middle class tita? Nahirapan ba rin ba kayo nung nag-start kayo as a corporate slave? Ayun nga, parang survival story lang namin to. Yung kwentuhan namin ngayon, it was more of a survival story. And we do get what you are going through. If ever kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, we've been there, I'm sure. And 100%. you'll get through it. Kaya niya yan. Wala tayong magagawa eh. Yun lang pwede natin gawin. Kakayanan yan. So yeah, don't give up. Don't give up on hope. Magkakaroon din ng light at the end of the tunnel. Pagbabago. Yes. Yeah. So yeah, that's it for our episode. Thank you so much for being here. See you guys again in the next episode. Mayroon pa, no? Yeah? Ang light ng ending. Nakadepende yan sa'yo kasi may work ka na. So, we'll see. Bago lang kasi ako. So, baka kailangan mag-focus. Magpanggap pa ako na masipag. Nag-iisip na nga ako ng pwestuhan ng ko kasi gusto kong pumesto ng maayos yung ko. Orte, huwag ka nang panggap, girl. Maganda yung makita na nila yung totoong ikaw. Hindi, syempre, Mga horror shit mo dyan sa likod. Ayun. Kaya gusto ko background ko yan pag, hindi naman ako nagka-comment. Gusto ko kasi background ko yan pag nagpa-podcast. Cute nga eh. Ang cute emo na song. Anyways, thank you for watching. Thank you so much. Bye. See you again in the next episode. Bye-bye. Bye.